So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, kayo po ay dating Chief of Police ng Albuera, Leyte. So bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong mga naging duties doon? Pardon, Mr. Chair, Your Honor. Bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon bilang Chief of Police? Number one, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Dito po sa inyong affidavit, number 4, page 1, sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi Prior pa. to the call? Hindi pa, Your Honors. So, ito po yung kauna-unahan? Yes, Okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direktang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honors. Hindi normal yung Yes. pagtawag po sa inyo ng diretsyo Yes, ni Your Chief Honor. PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honors, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na padala sa inyo na ikaw ispinido sa personnel na ikaw na-assign na doon. So mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka? Bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka. Ma-impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. So nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Pas major, tama po ba? Major, Okay. yes, Your Honor. So nung kayo po ay nagkausap ni Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo, ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, So pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all masasabi means. ko. Yes. Okay. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito?
Yung kay Kerwin Espinosa. Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug syndicate. Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina, 18 days? Yes, Your Na Honor. disband po ninyo. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-masahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga pulis nandoon assign. Kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga police non-commissioned officer, yung mga sarhento, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hipi na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay CPNP De La Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibinta pa ng drugs because 2 days pa ako doon dumating sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at saka pagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Ang Honor. binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig niyo po bang sabihin, magkakontsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila? Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, nasaan na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honor, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, RIAS, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file, folder sana natin, Your Honor, ibinigay turn over ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio. Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo, dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Tama Your po Honor. ba? Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay... Kay Chief PNP De La Rosa, Your So, Honor. yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So, pag nag-report ko po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso Your po kayo Honors. nagre-report. Ah. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi Okay. normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction
directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua. The next to interpolate is Congressman Ando Waminal. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, our resource person today is a man I previously worked with. He was my first chief of police when I was the mayor of Usami City. So I move, Mr. Chair, that I be allowed to address our resource person directly. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel, magandang araw po. Magandang araw. Nabasa ko po ng maigi ang the same affidavit na binasa at kinumpirma ni Congressman Joel Chua. May tanong lang po with regards to your assignment in Usamis. Sinabi niyo po that it was PNP Chief Bato who tasked you to dismantle the local drug kingpin by all means necessary, and that supposedly meant to neutralize or eliminate the target. Dito din po sa affidavit ninyo, sinabi niyo po na si Mayor Aldong Paruhinog nag-report sa inyo na itong lahat ay politically motivated or he is being politically persecuted. May tanong lang po, aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Usami City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato de la Rosa, Your Honor, who gave an order. So wala pong iba. It was Chief PNP Bato. Yes, Your Honors. Sinabi niyo din po na tinawagan kayo ni Chief PNP Bato. The same question with Congressman Chua. Paano niyo po na-confirma na yun si Chief PNP Bato ang tumawag sa inyo? Number one, Your Honors, siya ang tumawag, nag-introduce sa kanyang sarili na siya si Chief PNP Bato at saka nagsabi siya na sa katabi niya, nandito si Mayor Johnny de la Serna na nag-request. At saka right after na mag-usap kami, Your Honor, Mr. Chair, binigay niya yung cellphone niya kay Mayor Johnny de la Serna, in which si Johnny de la Serna, incumbent mayor ng Albuera, ay kaibigan ko. So alam niyo na po yung boses ni Chief PNP Bato? Yes, Your Honors. Okay. Colonel, sinabi niyo din po sa paragraph 18, in police language, it included neutralization or elimination of the target. Pwede po ba nating i-expound? Ano po ibig sabihin ng neutralization or elimination? Pwede po natin klaruhin? Ano po ibig sabihin nun? Yun, sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pag neutralization, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. No? By all means, ikaw na ang bahala ang operatives or ang frontliners or ikaw ang nag-implement ng istasyon or search warrant or warrant of arrest. So does that include, Colonel, na ang pagpatay sa target? Kasali na, Your Honors. So, kumbaga, parang sinasabi niyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Your Honors, Mr. Chair, I understand you if allow me you, to not to answer that question, Your Honors. I understand if you will not answer it, Colonel. Sinabi niyo po sa inyong salaysay na na-establish nyo in 2 months na yung droga na yung illegal drug supply in Usamis ay nanggagaling sa Paruhinog crime family. Paano nyo po ito na-establish, Colonel?
Your Honor, Mr. Chair, been assigned in Uzamis, mid of December. I talked to the siblings, the mayor, the Paruhinog family. To this, after I assume as a chief of police in that city, telling them what really I want to do, or I want to have from them, na gusto ko, Your Honor, Mr. Chair, na isurindi nyo na lang lahat para makauwi na ako sa Leyte. But then, sabi nila, politika yon. Pinapabayaan ko for 2 months, Your Honor, Mr. Chair, na magtrabaho ang Paruhinog because before I assign in Uzamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO. Ang PNP, that means ang isa, Philippine National Police, yung isa, Police ni Paruhinog. Yung LTO naman, Land Transportation Office, yung isa, Lawis Transportation Office. Pag PNP, lahat ng mga huli sa police natin, PNP, na Philippine National Police, i-turn over sa police ni Paruhinog. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa police ni Paruhinog sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office para magbigay ka ng pira. Nalaman ko na yung lahat for 2 months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Pinoprove ko, Your Honor, Mr. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na dalawang police PNP sa Uzamis, dalawa ang LTO. Nung last, Your Honor, Mr. Chair, na tinuturn over nila sa akin na mag-asawa, a couple, na nagsasalita na sa amin na, Sir, planted sa amin ni Mayor. Kasi kami nagbibinta, Sir, pero nung malaman namin na ikaw na ang nasign dito, nagpunta na kami sa Marawi. But we observe, Sir, na hindi ka man ang huli. So, bumalik kami dito para magbinta. Pero Marawi ang source namin. Nagkataon, Sir, na wala na kaming item, yung Siabo, Your Honor, Mr. Chair, pinantiran kami ni Mayor para lang mahuli. So, at the time, Your Honor, Mr. Chair, pinuntahan ko na si Mayor sa opisina, sinabihan ko na stop na lahat ang operasyon ninyo, ako na ang magtrabaho, Your Honor, Mr. Chair. So, Colonel, in short, nag-imbestiga kayo ng maigi at you were convinced that the Paruhinog were really into the drug trade. Yes, Your Honor, Mr. Chair.